Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala na pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At thank you, Congresswoman. Salamat, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto nyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman,
she knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan, wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. Chair, Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. katulad din po ni Congressman Romy Acop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff si FBR upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Na ang ibig sabihin nun, habang NPA ay nag-ahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas ng araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Acop, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. You are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to... So, Mr. to file. Chair, Yes. this man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving